Ngayon pong umaga ay makakarinig po tayo ng testimony mula sa ating pong dalawang kapatiran sa lugar po na ito. Ang mga kapatid po natin dito, ang karamihan po ay months pa lamang po sila ng tumanggap sa ating pong Panginoon. Ang una po magte-testimony ay si Ate Erlyn Lacno. Siya po ay isang converted from born again. Siya po ay masigasig na born again Christian nung siya ay nasa pananampalataya pang ito. Umiikot para mag-Bible study sa lugar na ito, sa kanila pong mga kapitbahay at sa kanyang mga kaibigan. Kaya ang tanong ngayong umaga sa kanilang dalawa at kay Marian ay paano sila nahikayat sa pananampalatayang Seventh-day Adventist? Ano yung nagdala sa kanila? At ang pangalawa, ano po ang nakikita nila o ninyong rule sa pananampalatayang ito bilang kaanib ng pananampalatayang Seventh-day Adventist? So, inanyayan ko po ang dalawa po nating kapatid dito sa harapan. Si Maria naman po ay pangalawa sa mga naging Adventist po dito. Ang una po ay yung kanyang kapatid, kauna-unahan po na Adventist po dito sa lugar na ito. Siya po yung nakalagay pero hindi daw po siya makakatid ngayon. Kaya sina Marian ang second batch, sila po ay tatlo. Yung kanyang dalawang kasama ay wala dito dahil nasa ibang lugar din po. Kaya siya po ang magte-testimony ngayon. Ano yung nakahikayat sa kanya sa kabila ng wala pang mga Adventist sa lugar na ito. At nasa mauban po ang mga karamihang mga Adventist at ano ang kaniyang magiging role sa pananampalatayang Seventh-day Adventist. Ibigay ko na po pagkakataon kay Ate Erlyn. Hello po, magandang umaga po sa atin lahat at happy Sabbath po. Natutuwa po ako sa araw na ito dahil ayun nga po, marami tayong mga bisita. At welcome po kayo dito sa aming pansamantalang ginagawa palaan po ang aming church. Natutuwa po ako dahil nga po tayo nagkita-kitang muli, lalo po higit sa ating mga hindi pa po nakakarating dito sa aming lugar ay welcome po sa inyo at nagpapasalamat po kami po ay inyong nadalaw na muli. Sa umaga pong ito ay ako po ay naatasang magsalita dito sa una at mag-testimony ay ako po ay isi-share ko lang po yung aking naging karanasan nung ako po ay hindi pa Adventist. Nung ako po ay hindi pa Adventist, ako po ay kasalukuyang nung may gawain, nagkaroon ng gawain dito ang Adventist, ako po ay sagsag noon sa born again. At ako po ay kami po ay nagkakapano-panalubong nila. Yan po yung mga kabataan, sina Pastor Dave. Kami po ay panapanalubong po ng gawain dito sa lugar na ito. Ako po ay minsan nagkakasalisi po kami. May lakad po kami doon, sila naman po ay dini. Ako po natutuwa dahil kahit na po ako isang born again noon, para pong sabi ko sa sarili ko, bakit kaya kahit ako isang mananampalataya sa born again, naramdaman ko po na sabi ko parang yung isip ko po ay natutuwa po ako doon sa ginagawa nitong mga kabataang ito dito sa ito pong mga Adventist na itong umuuli. Para pong wala po ba ako yung saya ko po doon sa aking paglilingkod sa kabila, para pong utay-utay na i-encounter dito sa kabila. Sabi ko nga sa sarili ko noon, at ako po ay noon ay umattend na din ng ganitong gawain, kina Kuya Ulon. Ako po ay matagal din nilang halos ay nakasama-sama sa pagsimba po, paghayo, kasama po nila ako doon sa nakarating po kami ng Ilasan. Kami po ay may pag-overnight pa ng doon po sa Batangas po sa resort doon. Doon po kasama po nila ako. Sa kabila po ng aking paglilingkod sa kabila ay para pong tumagal na ako po ay nawala ng para pong nanghina at nang lupaypay doon sa aking inanibang relihiyon. Pero po talagang, sa totoo lang po, sinabi ko naman po sa mga kaborn again ko na ako po ay dating sumasamba ay sa Adventist.
Kaya lamang po ay ako po ay hindi po talaga ako na nabautismuhan. Kasi po nung pong panahong yun ay ako po ay parut parito pa, hindi po ako lalagi sa kina Kuya Ulon at ako po ay malayo din ang sinasakahan sa amin sa Cagsi Aitres. Ay yung nanay ko po noon ay makianak at ako lang po yung panganay na babae, dadalwa po kaming babae. Ay lagi po niya akong pinapakaon doon sa aking trabaho, pinapatawagan. At yung pong nanay ko ay talagang, kami nga po dadalawang babae ay talagang mahal na mahal po kami na yung aking nanay. Ang nanay ko po ay born again din. Buong family po kami ay talagang born again. Yung nanay ko po ay talagang, yun ay talagang matigas din dating Katoliko at kasama pa sa pag-hallelujah ng mga kapatiran nila. Ayun po ay matagal din bago ng tatay na dala sa born again ang nanay. Marami pa pong prosesong pinagdaanan din ang tatay ko bago napunta sa born again ang nanay ko. Ay nagpapasalamat po ako sa Lord dahil sa kabilangan ng ako'y nawalaan na po yung para po bang saya ko doon sa mga kapatiran ko sa kabila. Ay dito na po nabuhos, parang inaawitan ako na yung sina Kuya Arvin noon, pero puntahan ako. Sabi ko, ganong hirap naman siguro mamangka sa isang ilog, sabi ko sa sarili ko noon. Ako po noon ay nagdesisyon, sabi ko nga ay, wari ko talagang iniintay ako ng Lord na magdesisyon sa buhay ko dahil napakahirap ng kalalagayan ko sa panahon ngayon nung ako po'y nag-isip ng ganon. Yun nga po, ako pinakita ko yung kasiglahan nitong kabataang ito. Naroon nga po talaga yung nakita ko sa kanila na talagang napakasasaya po nila. Ano po talaga. Ay, nung pong time na yon ay ako nga po'y pinuntahan ng mama. Sabi ko, mama, sabi ko nga sa mama noon, mama, ikaw pala ay Adventist na. Sabi uuan niya. Sabi ko, okay naman dyan, ma, maganda dyan dahil matagal ko na rin naman yung nasamahan noon. At saka sabi ko diyan ay talagang, hindi ko masasabi din, hindi ko lang masabi sa mama, hindi ko rin masasabi na hindi rin ako sasama sa inyo dahil ako naman po ay may tanim na din dito sa Badista. At yun nga po, tumagal, naobserbahan ko ang mga mama. Sabi ko, natutuwa po ako sa kanila dahil sila nga po ay nakikita kong mga active na rin sa gawain, nahikayat na din ng mama yung iba kong mga pamangkin. At talaga pong sabi ko nga ay, lalo na pong naisip ko na sabi ko, ay ako talaga ay sabi ko magdidesisyon man. Sabi kong ganun sa sarili ko. At yun nga po, parang nadesisyonan ko na yung sarili ko. Sabi ko, ako'y parang noon ay ako'y parang hindi magpapabinyag. Salamat po sa Panginoon dahil yun talagang puso ko talagang parang dinudurog nitong mga kapatiran ng talaga pong ang panawagan sa akin ng Panginoon at ang mga kapatiran ko na ako ay magbalik loob na siguro dito sa Adventist at ako naman po ay siguro ay talagang may nalaman na din na may tanim na din po ako. Nando po talagang ako'y pumayag. Alam mo po nung ako po ay magpabautismo. Yan po si Brother John, ito po sina Coach. Nandito po sila noon. Hindi po ako handa noon dahil ako nga po kasagsagan noon na parang nagde-design po ba sa sarili ko na kung ako ba talaga Pero talagang sabi ko nung araw na yun, ang aga kong nagising. Sabi kong gano'n, napakaaga ko sabi ko sa sarili ko, ang aga ko nga gising at saka nung gabi pa lang yun, ako'y aliswag. Sabi ko nga sa sarili ko, ano ba sabi kong nangyayari sa akin? Sila ba bautismuhan? Ang alam ko'y bautismuhan daw ngayon sa bayan. Sabi ni John sa akin nung asawa ko, sabi ko, man din ay parang gustong magpabautismo, parang ayaw ko, sabi kong ganun. Dahil iniisip ko nga, yun nga po, ako nga po may gawain dun sa kabila. Pero sabi ko, ako ang magdedesisyon.
sabi ko ako ang masusunod at ang Panginoon ang siyang magiging gabay doon sa desisyon ko. Salamat po sa Panginoon dahil noong time na yun ay ako po yung nagpabautismo, wala po akong susuotin damit. Wala po akong dala kundi yung pong Bible. Talaga yung Bible ko at ang role ko lang talaga po ay ako sisimba. Sisimba po ako dahil sabi ko nga kailangan ko pang kailangan ko pa pong obserbahan yung sarili ko. Pero nandoon po na talaga sabi ko, ang tanong ko nga sa sarili ko, bakit kailangan ko pang obserbahan yung sarili ko? Dahil sabi ko, ang tagal ko din naman sa Sabadista noon sumimpa. Para pong bumalik sa alaala ko yung mga ginagawa dati sa Sabadista. At yun nga po, natutuwa ako dahil ako nga po noon ay talagang masaya kahit ako hindi Adventist. Masaya po akong kasama-sama din na Kuya Olon. Sabi nga po ni Kuya Olon, kailan ka magpapabautismo? Ikaw na may pauli-uli pa, sabi gano'n sa akin. Sabi ko, darating po ang time na ako po ay makakasama din ninyo. At yun nga po, nagpapasalamat po ako sa Lord dahil yung time na yun, yung desisyon kong yun na sabi ni Sister Lynette sa akin na, sabi, Sister, ikaw ay sumabay na din magpabautismo. Kaya sabi ko nga ay, nag-iisip naman po ako nung time na yun, magpapabautismo ako, yung damit ko lang yung suot ko, saka dala ko lang Bible. Sabi ko ganun. Sabi ko, ito na yata talaga yung desisyon sa akin ng Lord. Hindi na kailangang magmatigas pa ako dahil ilang beses na akong inawitan ng Lord na sabi ko sabi sa akin magpabautismo na. Hindi po talaga naging matigas na yung puso ko. Talagang nagpabautismo na po ako nung araw na yun. At alam mo pang nangyari nun, ako po ay talaga nakapanghiram ng susuotin kong damit noong time na yun. Na dahil sa kasiyahan ko nga pong ako'y mabautismuhan din, hindi na po ako nagmatigas, hindi na ako nahiya na yung damit ko ay hiram ko na. Sabi kong ganun. Talaga po sa Lord talaga, pag ikaw pala po ay pupunta ikaw po pala ay talaga may desisyon at lalong higit ay sa Panginoon. Nawawala po talaga yung hiya. Yung parang yung taas ng pride ay nawala. Sabi ko, naisip, nung dating ko, naisip ko, bakit ko kaya sabi ko na, hiram ko yung lahat na yung susuotin ko. Sabi ko gano'n, sabi ko nga, sabi ko sa sarili ko, sorry Lord dahil ang desisyon, dapat nga tayo ay hindi dapat talagang pag sa Panginoon, hindi na kailangan tayong magpaulit-ulit na desisyon. Sabi kong ganun sa sarili ko. Yung pang naisip ko. Pero talagang yung puso ko po ay talagang parang dinudurog. Sabi ko, hindi po papayag na ako'y nung habang ako'y inaawitan ni Coach, inaawitan ni Sister Lynette, Sister, magpabautismo ka na. Ay talaga pong ako'y talagang ay hala na nga, sabi kong ganun. Hala na nga, sabi kong papabautismo na ako. Yung po talagang naranasan kong talagang, yung desisyon ko ay hindi naman po ako talagang nagkamali. At yun nga pong aking sinasampahan na din doon, ay sila po ay, kumbaga, kung sa ay utay-utay na din po silang nawawala. Sabi kong ganun. Bagamat sabi ko ay ako'y nagdesisyon, ay sabi nga sa akin nung namatay na si Brother Edgar at kami po'y parehas ay may gawain doon sa kabila. Sabi sa akin, sis, magpapabautismo na tayo, ay tayo may gawain pa. Ay bahala, sabi ko sa Lord naman yung ating ginagawa, hindi naman sa kung ano. Sabi kong ganun sa kanya, sabi nga niya, hala, bahala na nga. Sabi, bahala na si Lord. At yun po talagang dito ko naman naranasan sa Adventist na talagang yung pong ginagawa ko nung ako'y born again pa, kahit ako'y born again talaga, ako po'y para po bang wala sa akin yung mga, hindi po ba parang hindi ko pa nararanasan, ako po ay napapabarkada pa din po sa mga hindi dapat barkadahan. Napaparanas pa din ako na mapapunta sa inom-inuman, nakakasama pa rin ako nila. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit kailangan pa sabi kong ang tao ay talaga ay
lumipat pa ka sa kung saan, kung talagang tunay na Diyos yung yung po bang nagmamay-ari sa sarili mo na hindi ka na talaga mapupunta dun sa ganyong gawain. Pero salamat po sa Lord dahil nung ako mapapunta dito sa Adventist at ako po'y mabautismuhan, hindi man po ako gaanong active na sabihing active po ba sa gawain, ay nandun po talaga yung sarili ko ay pag po ako'y nakakakita ng sa alam ko sa sarili ko sa alam ko sa isip ko isip pa lang po alam ko kasalanan ay mayroon pong nagpapaalala na sa akin. Talagang ganyan po kabuti ang Lord sa akin nung ako po ay mapalipat dito sa Badista. Natutuwa nga po ako dahil sabi nga ni John sa akin, ako nga po ay palibasa ay noon ay napapasama pa din sa ganyan. Hindi pa rin maiwasan ni John sa akin yung asawa ko na pag-isipan ako ng masama na ako'y pabarka-barkada pa rin sa mga ganyong gawain. Ay ngayon po talagang paano po hindi ko masasabing talagang may pinagbago na sa buhay ko. Sa pulong ako ay isang mananampalataya na po ng Adventist. Ako po ay sa school na lang po. Sa school po na pinagtatrabahuhan ko. Ako po ay isang utility worker. Nandyan po talaga yung mga pagsubok na lagi kong kinakaharap. Ako man po ay talagang pinipilit ko po na talagang umiwas pero nandun po talaga yung minsan sabi nga sa akin kahapon nung head teacher, sabi sa akin at kami po may gaganapin brigada. Kahapon po ay dipaspasan po kami. Yun naman po ang aking kasamang utility lalaki ay parut parito. Siyempre may iniutos po yung teacher. Ako po ang natira kahapon sa school. Kahapon po ay solo po akong halos ay nagpapaano din dun sa school. Linis ko po ng buong stage, map ko, tapos ay inano ko po yung mga bangko, naghakot ako ng mga bangko. Talaga pong kahapon yan, ang sakit po nitong aking baraso. Sabi nung head teacher ko, sige, kung hindi mo yan tatapusin ngayon, maaring bukas ay babalik ka dito dahil Lunes ay tayo ay may marami pa tayong gagawin. Sabi ko nga sa sarili ko, Lord, gabayan mo naman ako na matapos ko ito para bukas ay hindi na ako bumalik dito dahil bukas ay araw ng Sabat. Nando po talaga yung kabutihan ng Lord na sa dami ng bangkong hinakot ko, simula doon sa wari ko po'y ang layo ay ito at saka yung kina Kuya Arvin na tinitirhan. Talaga po yan, sakit itong baraso ko kinapapasan kahapon. Ay kainitan pa. Sabi ko nga, Lord, makakaya ko ito dahil hindi mo ako pababayaan na bukas ay hindi ako maka-attend dahil ako ay hindi na nakakasunod sa iyo. Sabi ko nga, hindi mo ako pababayaan na lagi akong ganari. At yun po, yung binigay sa akin na nung aking head teacher, talaga pong pinakita ko talaga, lahat ginawa ko. Ginawa ko yung mga nila, yung mga pinag-uutos nila. At yun po talagang ako po ay sabi, tapos mo na niya yung mga gawa mo. Sabi ko, opo, tapos na po. Ay, hindi ka bukas makakabalik. Sabi ko nga sa sarili ko at pinaghandaan ko na hindi ako pababalikin. Ay talaga pong hindi pwede. Talagang kung hindi po talaga tayo magkakaiging, hindi ako makakasimba ng Sabado. Dahil yun nalaang po yung time ko na ako ay makapagsimba ng Sabado. Nandun po talaga, napakabuti po ng Lord dahil sa kahirapan ng trabaho ko sa school, nandun po na talagang kagabi nga halos mangiyak-ngiyak na naman ako at napakasakit po nitong baraso ko kapapas ang kahapon. Naiyak po ako, iniipit ko po ito kagabi. Talagang iniipit ko, wag laang pong maramdaman ko yung sakit dahil yung pong buto ko dito yung masakit nga. At yun nga, sabi ko nga ay tanging ang Lord na lang ang sabi kong nagpapalakas sa aking katawan. Sabi nga nung aking yan ang tagal mo ta kasi. Yan ang tagal mo ta sa trabaho mo. Dahil po talagang kaya po ako minsan pag yung pong paspasan ng trabaho, pag ako po ay nakakaramdam nararamdaman ko po yung lula. Minsan po ito, sasabay pa itong baraso ko.
minsan pinapasok ako sa isang lugar na ako po pwedeng makapanalangin. Talagang sabi ko nga ay napakahirap pala ng ikaw ay yung kubang niyayagor mo yung katawan mo sa trabaho dahil alam mo naman na talagang wala kang aasahan. Sabi kong gano'n ay, iniisip ko po kasi magpapasok ka na, wala pang gamit yung akin 3. Sabi ko, bahala na si Lord. Sabi kong gano'n. Tapos po kahapon, ini-expect ko na, sabi ay, sasaho daw kami. Ay sa kasamang palad po na talagang kahapon ay, ang dami na nang nagsisweldo. Inahangad ko po talagang magsahod na kami. Wala na nga po kaming budget. At yun naman po ang asawa ko. Ngayon nga po may ginagastusan pa kaming na pambenta na rin namin baboy. Sa yung alaga po niya dyan baboy ay ang lakas po kasi sa konsumo. Kaya po laging walang budget. Kumbagay kapos pa rin. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko ako'y gusto nang tumigil nga. Gusto ko na pong magtigil sa trabaho. Ayaw, parang iniisip ko titigil ako sa trabaho. Ang trabaho naman niya ganyan pa rin. Mahirap pa rin. Talaga pong ako talaga yung magpupursige ng trabaho. Nandun po talagang sabi ko nga sa Lord, kahit na ako'y maghihirap, pag mula po ako bigyan ng karamdaman. Sabi kong ganun, ako po ay talagang bigyan mo lang ng kalakasan sa aking buhay, ibangon mo ako ng malakas ang katawan. Ay talaga po yun na lang po ang kasayahan ko sa buhay. Dahil po sabi ko nga, pag ikaw ay walang karamdaman, magagawa mo po yun lahat at makakapag-isip ka ng dapat sa ating buhay. Talagang napakabuti po ng Lord dahil sa buong natatapos ko po ang isang taon at ako po 1 taon na sa aking trabaho ngayong September ay talaga pong bagamat nakakaranas ako nung pananakit ng kung anong nasakit sa katawan ko, hindi naman po ako niya binibigyan na talagang yung karamdaman na sasabihin lagay naman. Ganyan po kabuti ang Lord sa aking buhay. At saka po talaga nagpapasalamat ako sa Lord dahil yun nga po, yung blessing na dumarating sa amin. Noon nga po hindi ko pa nararanasan yung at yun nga po ang aking asawa hindi rin marunong sa kapag may hanap po ba. Pag may hanap ay si John dati tumitikim din ng bisyo dito, bisyo doon. Mayroon pang minsan pagtatagong nagbabaraha pa ay iyon po. Ngayon po talagang siya po ay naturuan ko na ng tamang gawain. At yun po, kami po ay utay-utay na kahit sabihin nakakaano ng tulong ng kapatiran, ay nandun po naman na talagang kami ay, at sabi ko nga, sa Panginoon na lang tayo, sabi ko, aasa. Wala nang iba tayong aasahan na sabihin, papangakuan tayo ng ating barkada na sumama ka sa akin na tayo magkakapera, hindi na. Talaga pong kami ay nakapokus na sa ng gawain ng aming buong pamilya. Sabi ko, nagpapasalamat nga ako sa Lord dahil parehas na din kaming mag-asawang mananampalataya ng Adventist. Talaga pong napakabuti ng Lord, napakabuti po ng Lord dahil yun nga po yung sa pang-araw-araw po naming pangangailangan, hindi ko po alam kung saan ang gagaling dahil iisa naman po akong nag-aano sa amin ng sabihing paspasan. At yun naman po, si Jun naman po ay hindi din lagi. Yun nga po, nagkaroon lang siya ng income na kaunti nung pong maisimula na po ito. Siya po ay siguro mag-1 taon na po siyang walang trabaho na pag ganun lamang ang buhay. Talaga pong sa gabay at na biyaya ng Panginoon ay talaga pong binigay naman ng Lord sa akin yung biyaya na hindi man sobra, hindi naman kulang. Talagang sinasapat-sapat lang. Pero sabi ko nga, wala naman akong kahilingan sa Lord dahil hindi ko naman sabi ko kailangan nga yung iyaman sa ayun nga pong bahay na yan, parang ayaw ko nang ipatuloy. Sabi ko nga, wag na nating ituloy ang bahay na yan dahil sabi ko napalaki na nga po yung bahay. Si Jun nga lamang po ang marahipit na talagang ipatuloy yung yun. Sabi ko nga, dapat ito na lang gawin natin chapel. Ito na lang yung gawin natin simbahan. Napalaki ng maigi iyang bahay na yan.
Sabi kong ganun. Sabi ko tayo magkubo na lang. Sabi naman niya ay aba, yung mga anak natin ay lalaki ay pag nabagyo na nga po ay nung po naman ng kubo pa yung bahay namin pag nabagyo ay talaga po ako'y umiiyak. Nababaklas yung bubong na nananapon. Ayan po ay talagang kaya siguro nag-isip din siya ng ganyan. Ayun nga po. Ako nga po ay pag nabagyo ng malakas ay lagi na lang daw akong paiyak-iyak. Eh, sabi ko nga napalaki naman. Pero salamat at sa biyaya ng Lord ay sabi ko sa tagal naming sa tagal kong laging dampa ang bahay ay mababago sa biyaya ng Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon dahil yun nga po ako nga po ay masaya naman at sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan ko sa buhay ay nandun naman po na ako hindi niya iniiwan. Talaga pong napakabuti ng Lord. Wala po na talaga ako ibang mahihiling na sa Kanya. At kung sa kapwa lang po tayo aasa, ay wala sa ating mangyayari. Baka pag tayo humiling ng pera, baka sabihin ay sumama ka sa akin na tayo magtagay-tagay muna. Magtagay-tagay muna bago bigyan ng ganyang biyaya. Pero salamat po sa Lord dahil nga po na ako'y narito na sa Adventist. Doon ko po nalaman yung kabutihan ng Lord sa aking buhay. Doon ko po naranasan ang lahat-lahat na pamamalakad sa akin ng Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon dahil napapahaba na po ata ang aking pagsasalita. At maraming salamat po talaga. Happy Sabbath po sa atin lahat. Thank you po sa Panginoon.